Sa kalagitnaan ng Mayo, nakatakdang ilabas ng Commission on Higher Education ang listahan ng mga kolehiyo at pamantasan na pwedeng magtaas ng tuition sa darating na pasukan. Wala namang inaasang pagtaas ng matrikula sa state universities at colleges dahil sa umiiral na moratorium. Balita hatid ni Dano Tingkungko. 3 araw binuno ng incoming office administration freshman na si Shane ang enrollment niya sa PUP. Hindi raw biro ang pinagdaanan niyang pila, lalo't first time niyang mag-enroll mag-isa. Pero kung tutusin, sulit naman daw ang abala, lalo't kung mahigit 1,500 pesos lang ang kabuuang binayaran niya para sa 21 units ngayong unang semestre. Madadagdag po sa baon ko yung parang yung pera dun sa pera. Uwian po ako eh. So ano yun, magkakaroon ka naman ng sapat para makapag-board dito, gano'n? Siguro po. Ano mo ba? Pag di ko po kinaya ng uwian sa Bulacan, magbo-board po ako. Eh kung nagkataon halimbawa na mas mataas mo sa 12 pesos yung kada unit mo? Hindi ko po alam. Ang PUP ang isa sa mga state college and university na may pinakamababang tuition sa buong bansa. 12 pesos kada unit. Malayo sa mas mataas na matrikula sa mga pribadong paaralan. Anong feeling ng 1,580? Okay lang. Po? Okay lang. Kasi maliit. Maliit siya. Ano ba yung dati inaasahan mong babayaran sa tuition? Wala po. Mga nasa magkano tingin mo? Mga 5 kan. Anong naisip mo ngayon na gawin doon sa halimbawa, yung matrikula? Ipunin po para kumari, na-short kami, ayun na lang yung babayad ko. Kasi, di naman po sa lahat ng oras may pambayad kami. Kasalukuyang may moratorium sa pagtataas ng matrikula na umiiral ngayon sa mga state college and university. Pero hindi pareho ang sitwasyon sa mga pribadong universidad at kolehiyo. Pinag-aaralan pa kasi ngayon ng SHED ang naunang abiso ng 451 colleges and universities na magtataas sila ng matrikula, laboratory at miscellaneous fees. Nakatakdang ilabas ng SHED ang final list ng mga kolehiyo at universidad na magtataas ng matrikula sa ikalawang linggo ng Mayo. Yung bang increase nila ay reasonable? Kasi right now, ang the reasonableness of the increase depend on the inflation rate. Yan. At kung minsan, yung kakayahan ng mga estudyante na makabayad. Ngayon, hindi lahat doon sa 451 na nag-apply ay automatic na inire-recommend ng directors ng mga CHED regional offices sa kadahilan ng kapag hindi sila nakakomply ng mga basic requirements, automatic yon ibinabalik. Masusi rin daw tinitingnan ng SHED kung dumaan ang mga panukalang taas matrikula sa konsultasyon sa mga magulang, guro, estudyante at alumni. Basehan din daw ang history ng fee increases ng isang school o kung kailan ito huling nagtaas ng tuition at magkano o ilang porsyento. Pero hindi raw porket matagal nang hindi nagtaas ng matrikula ang isang paaralan, papayagan na agad ang malakihang pagtaas ng mga bayarin. Gusto din naming matrack yung mga schools na kada taon ba nagtataas. Ang mga director natin ng CHED sa regional offices, immediately, pag na-receive nila na napakalak ng increase, kinakausap na nila at tinitingnan na nga nila yung mga financial standing, kung talagang kailangan silang mag-increase ng ganong kalaki. So, pinapacilitate nila na ma-encourage din yung mga owners ng school na i-possible, wag naman ganyang kalaki. Dano Tingkungko, GMA News.